Pinauwi na ng Amerika ang kanilang non-emergency staff sa ilang bansang apektado ng krisis sa gitnang silangan. Kasunod po yan ang pagtama ng drone sa Embahada ng Amerika sa Riyadh, Saudi Arabia. At umabot naman sa mahigit 1,000 Pilipino sa Middle East ang gusto na umuwi sa Pilipinas ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Saksi si Jonathan Anda. Mula kahapon hanggang ngayong araw, umalingaw-ngaw ang pagsabog sa ilang bahagi ng Lebanon. Gumanti ng airstrikes ang Israel matapos magpakawala ang grupong Hezbollah ng drones at missile. Bahagi ito ng 4 na araw ng krisis sa Middle East mula nung simulan ng puwersa ng Amerika at Israel ang pag-atake sa Iran. Sa kauna-unahang pagkakataon, gumamit ang Amerika ng one-way attack drones na kahalintulad ng disenyo ng Iran. Ayon sa US military, mahigit 1,000 target sa Iran ang kanilang pinatamaan, kabilang ang 11 barko. 6 na US service personnel ang nasawi sa retaliatory attacks ng Iran sa Kuwait. Gate ni US President Donald Trump, layo nilang pigilan ng nuclear at ballistic missile program ng Iran na anyay banta sa Amerika at sa Middle East. Layon din daw na pulbusin ang kanilang Navy at pigilan ng Iran sa pagsuporta sa mga militanteng grupo sa rehiyon. This was our last best chance to strike. We have the strongest and most powerful by far military in the world, and we will easily prevail. We projected 4 to 5 weeks, but we have capability to go far longer than that. Iniutos na ng Amerika na paalisin ang kanilang non-emergency government personnel sa UAE, Qatar, Kuwait, Bahrain, Iraq, at Jordan. Isinara naman ang mga diplomatic mission sa Saudi Arabia at sa Kuwait. Kasunod yan ang pagtama ng mga drone na nagdulot ng sunog sa US Embassy sa Riyadh, Saudi Arabia. 8 pang drone ang na-intercept bago tumama sa lungsod ayon sa Defense Ministry ng Saudi Arabia. Di bababa sa 9 na bansa sa Middle East ang napaulat na tinamaan ng retaliatory strikes, kabilang ang Israel. Kahapon, 19 ang sugatan sa pagtama umano ng missile ng Iran sa southern Israel. Nitong linggo, 9 ang patay sa missile strike sa Israeli city ng Beit Shemesh. Hanggang kanina, patuloy ang pag-intercept ng depensa ng Israel sa mga missile. Sa programang Hannity ng Fox News, sinabi ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na kapayapaan ang layunin nila. You're not going to have an endless war. Now, of course, it's up to the people of Iran in the final count to change the government. But we are creating, America and Israel together are creating the conditions for them to do so. Giit ng Iran, walang basihan at iligal ang pag-atake sa kanila. Itinanggi rin nilang gumagawa sila ng nuclear weapon. This was a calculated act of aggression. There was no imminent threat from Iran. Our nuclear program is exclusively peaceful. We target only the military objectives of the hostile forces. We don't target civilians. Kabilang sa napinsala sa kabisera ng Iran na Tehran, ang makasaysayang Golestan Palace na isang UNESCO World Heritage Site. Ayon sa Iran, umabot na sa mahigit 700 ang nasawi sa kanilang bansa. Sa gitna nito, nagbabala ang isang opisyal ng Iranian Revolutionary Guards na pupuntiryahin ang mga barkong dadaan sa Strait of Hormuz na mahalagang daanan ng langis para sa mga bansa sa Middle East. Sa ngayon, umabot na sa mahigit 1,400 ang Pilipinong gustong magpalikas mula sa Middle East dahil sa kaguluhan. Pinakamarami mula sa United Arab Emirates, pero di pa malinaw kung kailan masisimula ng repatriation ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang assessment namin is delikado siguro magpalipad. Kahit na kaya nating magpumuha ng eroplano at ipasok, wala tayong magagawa. Dahil, number one, the airports are closed, there are all no-fly zones. This is a combat area. Paalala ng Pangulo sa mga Pinoy sa Middle East. If you are in a safe place, kung malayo naman kayo, just stay put and be safe. And we will slowly try to find ways. For those who want to be repatriated, we will find ways to get you out safely.
Sa gitna na nagpapatuloy na tensyon, sumiklab ang mga protesta sa iba pang bahagi ng mundo. Nauwi nga sa karasan ng mga protesta sa Pakistan, 23 ang patay. Isang Pinay ang kumpirmadong patay sa airstrike sa Israel noong weekend. Nangako ang Israeli Embassy sa Pilipinas na maglalaan ng panghabang buhay na suporta sa pamilya ng nasawing si Mary Ann Velasquez de Vera. Pero wala pang tiyak na petsa kung kailan may uuwi ang kanyang labi. Kanina, bumalik ang mister ni Mary Ann na si Ernie sa area ng wasak na gusali para hanapin ang kanyang gamit. Tumanggi siya magpa-interview pero hinayaan ng kaibigan nilang mag-asawa na si Mel Grace na magsalita para sa kanya. Kakahatid lang daw noon ni Ernie kay Mary Ann sa amo nitong inaalagaan ng tamaan ng airstrike ang gusali nila. Nasa stage pa ho ng shock talaga. Hindi pa po niya talaga matanggap kasi everyday sila magkasama. Sabi nga niya, ate, magpapakatatag ako. Para sa GMA Integrated News, ako si Jonathan Nandal, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.